lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Nasa kote ang tatlong high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Polomolok Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa South Cotabato. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Emilu Pedroso. Arestado ang tatlong high-value individual sa isinagawang joint bypass operation ng Polomolok Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Unit 12 at 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato, kahapon Agosto 24, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek sa alias Rolo, 32 taong gulang, alias Patrick, 29 na taong gulang na kapwa residente ng Polomolok, South Cotabato, at isang alias Kimlo, 25 taong gulang na residente naman ng General Santos City. Na-recover mula sa kanilang tatlo ang 7 pakete ng pinaghinalaang shabu na may kabuoang bigat na 28.1 gramo na nagkakahalaga sa National Standard Drug Price na 191,080 pesos. At isang piraso ng 1,000 peso mark money na ginamit sa transaksyon at isang black Honda CRF na ginamit ng sospek. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular sa Section 5, 11, at 26. Pinuri naman ni Police Brigadier General Romeo J. Macapas, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang mga unit ng operasyon para sa kanilang mabilis na aksyon at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na operasyon laban sa iligal na droga. Muling nananawagan ang Police Regional Office 12 sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilu F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Nasamsam ng Police Regional Office 13 ang kabuuang 67 loose firearms sa buong rehiyon ng Caraga bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng mga iligal na armas. Patrolwoman Joanna Kawili sa report. Umabot sa 62 ang loose firearms na nakumpiska, kusang isinuko at idiniposito sa Police Regional Office 13 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga paglabag sa batas ukol sa baril mula August 1 to 21, 2025. Batay sa ulat ng Regional Operations Division 13, 14 na armas ang nakumpiska sa pamamagitan ng search warrants, checkpoint operations, police responses at searches incidental to lawful arrests. Samantala, 43 armas ang voluntaryong isinuko ng mga may-ari, habang 5 armas naman ang pansamantalang idiniposito sa kustudiya ng pulisya, habang hinihintay ang pag-renew ng firearm registration
o license to own and possess firearm ng kanilang rehistradong may-ari. Patuloy ang Caraga sa maigting na pagpapatupad ng batas upang matiyak na ang lahat ng armas ay nasa tamang kamay bilang bahagi ng adhikain nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Arestado ang isang high-value individual at kasamahan nito matapos masamsam ang mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Bocaue, Bulacan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mildred Tawadon. 2 drug suspect kabilang ang isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng Bocaue Municipal Police Station sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bambang, Bocaue, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio D. Ramirez, Acting Chief of Police ng Bocaue Municipal Police Station, ang mga sospek na si alias Toyo, 36 anyos na isang high-value individual, alias Butchoy, 30 anyos na kapwa residente ng Bulacan. Nasamsam mula sa mga ito ang tinatayang 65 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 442,000 pesos, kasama ang buy-bust money at iba pang ebidensya ng illegal na transaksyon. Isinagawa ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Bocaue Municipal Police Station na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto ng mga sospek at pagkakakumpiska ng mga illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiyan na ng Bocaue Municipal Police Station ang mga sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang Bocaue Municipal Police Station sa kanilang dedikasyon at determinasyon sa pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Tiniyak din niya na patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bulacan PNP, katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan, lokal na pamahalaan at mamamayan upang manatili ang kaligtasan, kaayusan at kaunlaran ng buong lalawigan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Huli ng mga tauhan ng Batangas Police Provincial Office ang isang district engineer matapos mahuli sa aktong pagtatangkang manuhol ng mahigit 3.1 na milyon sa isirgawang entrapment operation sa Batangas. Magbabalita dyan si Patrolwoman Priscilla May Urbano. Naaresto ng mga operatiba ng Taal Municipal Police Station ang isang district engineer matapos umano'y mag-alok ng suhol na nagkakahalaga ng 3,126,900 pesos kay Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste upang pigilan ang pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng DPWH sa nasabing distrito nito lamang ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan sa poblasyon Zone 12 Taal, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Abe, 51 taong gulang, district engineer sa naturang bayan at residente ng San Pablo City, Laguna. Ayon kay Police Colonel Giovanni Emerick A. Cibalo, Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office. Last Friday po, August 22, around 6 PM ay nagresponde po ang sa pangungunan ng ating hepe sa Taal dahil meron po kaming na-receive na information na may ongoing nga po sir na parang attempt to bribe si congressman po. Kaya nagtungo po si lugar at nakuha nila sir yung mismong tao doon sir at on the act sir na bribe sir. Andun din sir yung na-recover na pera sir amounting to more than 3 million sir. Based on reliable information, nagresponde po yung ating police sir. At yun po yung naabutan nila sa isang area sir. We gave him also his rights sir to due process. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Taal Municipal Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practice Act na isasampa laban sa kanya. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscilla May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano.
Aabot sa 17 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang notorious na drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Mandaue City. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Nasabat mula sa isang notorious na drug suspect ang tinatayang 17 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa sinagawang bypass operation ng kapulisan ng Mandaue City sa M. Lugarta Street, Barangay Subang Dako, Mandaue City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sokalit, Chief ng City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit ng Mandaue City Police Office, ang notorious na drug suspect na si alias Jane, 37 anyos na residente ng 2J Embasa Street, Barangay Sawang Calero, Cebu City. Bandang alas 11:08 ng gabi na ikinasa ng mga operatiba ang bypass operation na kung saan na-recover mula sa suspect ang iba't ibang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 2.5 kilo at nagkakahalaga ng 17 milyong piso, bypass money, cellphone at isang backpack na ginamit bilang lagayan ng droga. Siya ay kasalukuyang nakapiit sa Police Station 2 ng Mandaue City Police Office. Police Master Officer Junior, Mandaue City Police Director, said the operations reflect the continued assault that reflect the city from the spot of illegal. He said that the MCPO will remain aggressive yet local in the operation. The communities deserve a safe environment free from the influence of illegal drugs. Ang operasyon ay pinangunahan ng Mandaue City Police Office, City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division 7, Regional Drug Enforcement Unit 7, Police Drug Enforcement Group 7 at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 sa M. Lugarta Street, Barangay Subang Dako. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang ng mga kapulisan ng Central Visayas ay patuloy sa kanilang mga operasyon laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Nicanor. Sa patuloy na kampanya ng pulisya kontra iligal na droga, nasabat ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana mula sa 2 individual sa isagawang bypass operation sa Cagayan de Oro. Ang report mula kay Patrolwoman Sarah Vem Bato Malaki. Tinatayang nasa mahigit 1 million pesos halaga ng droga ang nakumpiska sa joint bypass operation ng RIU-10, RPDU-10, PDA-10, PDEA-10 at mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Office sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police Brigadier General Rolindo M. Sugilon, Regional Director ng PRO-10, ang mga naarestong suspect ay kinilalang sina alias Ayuk, 21 taong gulang at alias Marix, 27 taong gulang, may asawa at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang mga pakete na hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 1,020,000 pesos, isang pakete ng high-grade dried marijuana buds na may halaga na 5,000 pesos, 14 na pakete ng high-grade dried marijuana leaves na may bigat na 75 grams at may halaga na 8,960 pesos at isang 1,000 pesos na ginamit nilang bypass money at iba pang mga drug paraphernalias. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sarah Vem Bato Malaki, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bato Malaki. Nabuwag ang isang drug den sa isagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakaresto ng 5 individual sa Cotabato City. Iyan ang tinutukan ni Patrolwoman Maricris Algabre. Matagumpay na nabuwag ng PNP Probar at PDEA Barm ang isang drug den at naaresto ang 5 suspects sa sinagawang bypass operation dakong alas 12:05 ng madaling araw noong ika-21 ng Agosto taong kasalukuyan sa Purok Kabuntulan Poblacion Mother, Cotabato City. Kinilala ni PDEA Barm Director Hill Cesario P. Castro ang mga naaresto na sina alias Teddy, 32 anyos, alias Marlon, 44 anyos, alias Zol, 28 anyos, alias Juharto, 35 anyos at alias Abad, 32 anyos na pawang residente ng nasabing lungsod. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 13 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 102,000 pesos, bypass money, isang cellphone at iba't ibang drug paraphernalias.
Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustudiya ng PDEA BARM para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyong ito katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ay patuloy na magsisilbing patunay sa maigting na kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. 5 na hinihinalang drug personalities ang naaresto matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng mga operatiba ng PNP sa bayan ng Dingle, Iloilo. Patrolwoman Andrea Dominic De Palobos sa report. Sa patuloy na paglaban ng Police Regional Office 6 kontra sa iligal na droga, arestado ang 5 drug personalities sa ikinasang drug buy-bust operation ng kapulisan sa Barangay Tinukuan, Dingle, Iloilo. Nito lamang ika-23 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team sa pangunguna ni Police Major Daje de Lima, Officer in Charge, kasama ang Iloilo Police Provincial Office SWAT, Dingle Municipal Police Station, 603rd Mobile Company ng RMFV6 at Provincial Intelligence Unit na nagresulta sa pagkakadakip ng 5 sospek na kinilala na sina alias Bonbon, 39 na taong gulang, residente ng Barangay Tinukuan, Dingle, na main subject at naitalagang high-value individual, alias Bentot, 55 taong gulang, walang trabaho at naitalagang high-value individual, alias John, 31 taong gulang, alias Francis, 30 taong gulang at alias Jerry, 44 na taong gulang at mga naitalagang street-level individual. Na-recover ang kabuuang bigat na humigit kumulang 740 gramo ng iligal na droga na may estimated standard drug price na 5,032,000 piso, isang long barrel homemade 12-gauge shotgun, isang homemade AR-15 9mm rifle, isang suspected airsoft rifle, isang grenade hand fragmentation high explosive M67 at iba pang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga naarestong sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Muling nagpapaalala ang Police Regional Office 6 sa mga kabataan at mga magulang na maging maingat at huwag magpadala sa tukso ng pinagbabawal na droga. Ang suporta ng pamilya at komunidad ayon sa pulisya ay isang mahalagang aspeto upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga at kriminalidad sa lungsod. Sa pamamagitan ng patuloy na operasyon at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa komunidad, unti-unti nating naisa sa katuparan ang isang lipunang ligtas, tahimik at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic De Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palobos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.